Oy mga idol, ah napanood ko yung ibang mga video nung pag-uusap ni na Kuya Val at saka nung mga magulang ni Beyonce at mismong si Beyonce. Dun po naman sa ano, si Beyonce. Dun po naman sa kay Senator Tolpong programa. With Attorney Garrett ba yun? Yung ano? Nalungkot po tayo, ano? Ganun pala ang ugali nitong si Beyonce at ng kanyang mga magulang. After na matulungan ni Kuya Bal, ito reaction lang ha. Huwag naman sanang ikakasama ng loob ng pamilya po ni Beyonce at mismong ni Beyonce. 'Di ba? Nalungkot lang po tayo kasi ganun pala yung ugali nila. Yung sinabi na ginawan pa daw ng pelikula ni Kuya Val, na kisyo na bilad pa daw dun sa tabing dagat nung pinag-shoot ng Marimar. Ilang minuto lang naman pala eh. Tapos hindi naman po nakakahiya kasi kung nag-shoot man dun, kung nabilad man, nagkaroon po siguro sila ng agreement. Kinausap si Beyonce, pumayag si Beyonce, pumayag yung kanyang mga magulang. 'Di ba? Bakit ngayon parang nagrereklamo at saka may bayad naman pala. Nabigyan naman pala sila ng motor. Pero ang ipinagre-react nila, nagtataka ako, pero ginamit niyo po ako. Oo, sabihin na natin. Nagkaroon na mga idol ng gamitan. Kung nagkagamitan, nagamit sila ni Kuya Val para dun sa programa, nagamit din naman nila si Kuya Val kasi kumita sila, nabayaran po sila. 'Di ba? Meron po silang meron po silang agreement. Kahit wala po silang kontrata, meron po silang verbal agreement. At please they have to remember na it's either verbal or written agreement is also agreement yan. Kahit anong klaseng agreement po yan, agreement pa rin. Di ba? Kaya wag naman sabihin na parang nabastos sila, na parang pinahirapan, itong si Messi. Unang-una sanay naman sila doon, di ba? Pare-parehas naman tayong mga mahihirap. Pare-parehas naman tayong mga nanggaling sa hirap, mga loads. Pero hindi naman siguro ano yung kaarte na nabilad, nainitan. Bakit? Hindi ba naiinitan si Beyonce nung panahon na wala pa silang maayos na bahay? Hindi ba sila nahihirapan nung panahon na nakatira pa sila malapit sa may tabi ng dagat? Diyan po sa bayan po natin ng Basod, kung saang lugar man dyan, sa may Mercedesville, sa Basod. Di ba? Para ba namang nung magkabahay na at nung magkapera na ng kunti sa pamamagitan pa rin ng Team Kalingap, di ba? Para ba naman pong umakyat na yung, ang tawag dito, umakyat na yung kasikatan sa kanyang ulo. Para po naman lumaki na yung kanyang ulo. At nagawa pa po nila na ipatawag dito, ipatulfo yung taong tumulong po sa kanila. Yun yung nakakalungkot dun eh. Alam nyo, nung nagpro-program si Kuya Val bago itong tulpuhan na to, before na mag-program si Kuya Val sa Bomb Radio, kasi ako po yung owner ng Hambalos Multimedia Services na nagpapatakbo ng Bomb Radio, na ang pamunuan ng Bomb Radio. Diba? Nagmamay-ari ng Hambalos Multimedia Services ng Bomb Radio. Lagi kong naririnig kay Kuya Val dun sa mga program niya, pinapagawa na po natin, malapit nang matapos yung bahay ni Beyonce. Inire-renovate po niya natin yung kwarto. Tapos may mga ano pa, magandaan niya yung kwarto, pang prinsesa yung kwarto. After nung magawa yung bahay, after ilang months lang, nalaman ko, ipinatulfo na si Kuya Val. Bakit nagkaganon? At ang sabi, dahil daw po kay Kalingap Edu, ayun yung nababanggit na kisyo si Beyonce raw ay nabastos ni Kalingap Edu. Pag-uusapan natin yan sa susunod na mga videos po natin. Ano ba yung istorya? Kasi ako po, personal, nakausap ko po itong si Edu. Pumunta po siya dun sa Boom Radio together with Kuya Val. Naghingi po ng advice sa akin kung ano daw po yung pwedeng gawin. Kasi natatakot siya na siya daw po ay kakasuhan. Kung baga parang na-pressure itong bata. So nagbigay po ako ng mga certain advice at kung ano yung mga dapat niyang gawin. Para sabi ko, chillax lang. Abangan na lang kako natin kung talagang ididemanda ka. Abangan kako natin yung kaso at pag-aralan kako natin yung complaint at sasagot tayo. Magpapile tayo ng ating counter affidavit. So hintayin na lang kako natin yon. Pero balikan po natin yung ating pinag-uusapan. Kasi doon sa mga unang vlog rin ni Kuya Val, nakita ko rin na yung bahay ni Beyonce, kung saan sila nanggaling, na nitong si Beyonce, kung saan po sila nanggaling,
ah, anong status, anong style ng kanilang pamumuhay before, nung wala pa siya sa Kalingap, nung hindi pa siya na, sabi nga, na-i-scout ng grupo ng Team Kalingap. So, nakita rin po natin ang napakalaki ng pagkakaiba, napakalaki ng diferensya. Then sana wag mo naman ito ikakagalit, ano? Wag ikakagalit ng iyong pamilya at ng mga sumusuporta sa iyo. Real talk lang to. Di ba? Kung nagamit ka ni Kuya Val, sa tingin mo ikaw ay nagamit, pinakinabangan ka ni Kuya Val sa kanyang mga vlogs, yan sinakinabang ka rin. Nakinabang ka rin, nagkatulungan kayo. Natulungan mo si Kuya Val para kumita si Kuya Val at ang Team Kalingap, natulungan ka rin ni Kuya Val. Yun yung observation po natin dito. Kahit nga po yung mga artista, every time na may mga project yan, may talent fee. Di ba? May mga talent fee po yan at hindi ka naman siguro papayag na mag-shooting ka ng gayon magmaramarimar ka sa tabing dagat na wala ka namang bayad, na hindi ka naman makikinabang. Di ba? May pakinabang ka rin at may pakinabang din yung iyong pamilya at andyan yung bahay. Tapos yung nasa tulpo kayo, nagsasalita ka pa, payag naman ako, payag, aalis na lang po kami kung kinakailangan. Hindi naman po ganun kadali yun eh. Para namang sinasabi nyo naman na napakasama ng ugali ni Kuya Val, na mayapat ipinatulpo nyo, ay palalayasin kayo dun sa bahay na ipinagawa para sa inyo. Tapos nabanggit pa yung sa simento, nakita ko pa rin yung upload ni Kuya Val dun sa isang video, na pinalitan niya yung simento. Siya pa mismo yung nagpasan ng semento, siya yung naghatid sa inyo, siya yung nag-drive, siya yung nagpasan. Pinakita niya na isinuli niya yung semento kasi nasisilip din yung pagpatulpo niya, nababanggit na pati yung semento nagamit. Samantalang kung nagamit man yung semento sa ibang mga programa, sa ibang project ni Kuya Val, yun naman ay parang tira doon sa ipinagpagawa ng bahay mo. Di ba? Para bagang ang lumalabas parang ninakaw pa ni Kuya Val yung semento, hindi nagpaalam na ginamit yung semento. Kaya may nakuhang dalawa, pinalitan po ng 5. Para wala kayong masabi, tama ba ako? At kahit wala ng tao doon sa lugar ninyo, ipinilagay ni Kuya Val. Yun po namang semento doon sa inyong lugar. So, ibig sabihin, in good faith pa rin si Kuya Val, despite na ganun yung nangyari, pinilit niya na magkaayos pa rin. At saka yung napanood ko doon sa tulpo, naghingi ng dispensa si Kuya Val. At napaka-untimely naman pati ng pagpapatulfo ninyo. May okasyon si Kuya Val that time. Kasal pala noong kanyang anak. Anong kayo ay magpatulfo, nung kayo pumunta doon sa tulfo. So, parang napaka-awkward naman nung naturang incident. At doon pa kayo nagdradrama-drama. At tapos nung sabi nga ng tulpo, paghaharapin kayo sa barangay, wag na po, kayo na yung umayaw. Bakit? Diba? Itong staff nito, ng Senator Rapi Tulfo, ng Rapi Tulfo in Action, ginagawa po talaga nila yan. Pumupunta sila ng mga barangay para pagharapin kayo kung maaari na kayo ay mapagkasundo, kung maaari na kayo ay mapag-ayos, mas maganda na kayo ay magkaayos ng harapan. Bakit po kayo ang umayaw? Kisyo, wag na lang daw kayong i-content, wag na lang kayong diba? Tapos ayaw nyo na gusto na lang ninyo ng tahimik na buhay. After ilang days lang, meron ka ng sariling page. Diba? Kaya, alam mo, Biancy, at dun sa mga magulang ni Biancy, kung meron man pong nag-a-advise po sa inyo, para ganun ang gawin kay Kuya Val, wag po kayong magpagamit. Yan pong nag-a-advise sa inyo, yan yung gumagamit sa inyo. Hindi po yan makakatulong sa inyo, ipapahama kayo yan. Anong mga taong nag-a-advise sa inyo, hindi po tama. At ang tingin ko po dyan sa mga taong yan, may inggit sila. May inggit sila, may ampalaya sila sa buhay, may pait ang buhay nila. Hindi nila makita na may mga umaangat sa tulong ni Kuya Val at sa tulong ng Team Kalingap. Diba? Ayaw nila ng ganun. Ayaw po nila ng ganun. Yun ang nakakalungkot. Kaya sana, pag-aralan po ninyo yung lahat ng gagawin nyo. Pag-aralan nyo lahat ng mga hakbang nyo. Yung mga ginawa ninyo, yung pagkomento, yung ginawa ninyo dun sa Rapi Tulfo in Action. Kasi paano pagka binalikan kayo halimbawa? Diba? Si Kuya Val, kahit na paano, alam ko, ang ugali niyan, kahit yan ay malumanay na tao, kahit yan ay masayahing tao, pero sabi ko nga, tao pa rin yan. Unang-una, hindi yan politikong tao. Hindi yan opisyal ng gobyerno. Di ba? Kahit siya po ay isang sikat na vlogger, siya po ay may kukonsider pa din natin as an ordinary citizen. Hindi po siya taong gobyerno na pagka inireklamo nyo ay hindi pwedeng maging balat sibuyas. Di ba?
At hindi naman masatawag na balat sibuyas, syempre tao yan, masasaktan. Unang-una, mabuti kung politiko siya na kahit batikusin mo ng batikusin sa mga vlog mo, okay lang yun. Kasi politiko yun, pinapasweldo yun ng taong bayan. Si Kuya Bal, hindi po. Isa siyang personal na yan po isang ordinaryong tao. Personal ang pamumuhay niya. Diba, paano halimbawa, kung kasuhan kayo ni Kuya Val, may nakapanood ng ibang mga video ninyo somewhere in Mindanao, somewhere in Visayas, o kaya ay sa Northern Luzon, at doon may mag-advise kay Kuya Val na filean mo ng kaso doon. Di ba, laking abala nun? Laking perwisyo sa inyo nun? At pwedeng mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. Di ba? Pero kayo ang maaabala. Kaya kung ako sa inyo, sana, before, nagawin po ninyo yan. Kasi kahit ano po yung sabihin nyo pa, natulungan kayo ni Kuya Val, kahit pa sabihin nagamit nyo si Kuya Val, nakakalungkot. Nakakalungkot. Lumalabas tuloy sa paningin ng masigit na nakararami. Di ba? Lumalabas tuloy na wala kayong utang na loob. Hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Yun ang lumalabas sa paningin ng nakararami. Nakakalungkot, pero ganun po ang nangyayari. So sa susunod na video siguro natin, mga Lods, ang pag-usapan naman natin, yung ikinonfess sa akin ni Edu. Ano ba talaga ang nangyari? Nabastos ba niya si Beyonce? O baka naman may mutual understanding silang dalawa? Abangan ang video pong yan. Magandang araw, mga Lods. Peace po tayo.